Hello po mga kababayan. Kumusta po kayong lahat? Andito na naman ulit tayo. Magsasalita na naman ulit tayo at gagawa na naman tayo ng panibagong reaksyon, panibagong komento sa mga balita. Nakita nyo naman po dyan sa ating thumbnail, no? Patungkol po ito kay Tito Soto, kay Miriam Santiago, at dito sa mga senador na naging abogado ni Sara sa impeachment. Actually, mga kababayan, ito po yung post ng People's Tonight News sa kanilang news page. Ayan po, Tito Soto, Miriam, Aimee, Bongo, Bato, Sara, and kay kung ano-ano pa. Yung mga pabor kay Sara na ibasura ang impeachment at ibalik sa Kamara itong impeachment case. So dito, mga kababayan, sabi ni Senator Tito Sen, no? Si Tito Soto. Sabi niya, Tito Soto sa senators, aral-aral muna bago putak. Yan po sabi niya. Aral-aral muna bago putak. So ngayon mga kababayan, bakit nga ba sinabi ni Tito Sen na aral-aral muna bago putak itong mga bagong hinahalal na senador? May karapatan naman po si Tito Sen mga kababayan kasi napakatagal na po ni Tito Sen. Alam niya na po yung mga pasikot-sikot yan sa Senado at alam na po ilang batas na ang napakagawa nito. So sabi dito ni Tito Sen, I suggest that the present crop of senators, especially the newer ones, read our records and debates in the 11th Congress when the first impeachment was well discussed by Miriam and others, saad ni dating Senate President Vicente Tito Soto III. So ano nga ba ito mga kababayan? Hinimok ni dating Senate President na ngayon Senator-elect Vicente Soto III ang mga kasalukuyang nakaupo bilang senador na suriin ang mga dating impeachment proceeding at batas. Huwag magpa-abogado-abogado kung hindi ka naman abogado. Ito ay kaugnay sa ginawang pagboto ng 18 senator judge na ibalik sa Kamara ang sinumiting article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Senate court decision is flawed. A senator judge cannot file a motion on himself. The defense or prosecution counsel lang po ang pwede. Saad niya sa kanyang X or kanyang Twitter, post na sa kanya umanong natutunan mula sa yumaong Senator Miriam Santiago. Sinabi na rin na maaari lamang humingi ng katanungan or klarifikasyon ang mga senator judge sa halip na maghain ng motion. Aral-aral muna bago putak, paalala niya sa mga senador. So, actually, mga kababayan, basahin natin yung komento ng tao. Sabi ni Rom Cortez, graduate lang yung 18 na Judas sa Recto University. Sabi naman ni Ching Hernandez, paano na lang po ang bansa kung si Sara ang Pangulo? Di walang batas, siya lang ang nasusunod po. Baka lahat kayo ipapakulong na lang. Hindi lang ipakulong, ipatpatay talaga. Sabi ni George Muñez, tama, pero dapat ma-impeach yang si Vice Sara. Sabi ni Anong Santia, kung buhay lang si Senator Miriam Defensor, yun din ang sasabihin sa inyo mga senador na hindi pabor sa impeachment, mag-aral ulit kayo. Pagmumurahin pa sila ni Miriam. Kung sino pa kasi ang walang alam, sila pa ang mahilig pumutak, sabi ni Piti Mini. Ay, yun na, nahulog na talaga. Diba? Ito pa mga kababayan. Ito pa yung sunod na komento, sabi ni Johnny De Leon. Lumalabas ang katangahan. Yeah. Sabi ni Leandro Davu, 18 pinagtaksilan ang konstitusyon ng Pilipinas. Hindi na dapat makaulit maupo sa Senado ang ganitong politiko. Actually, mga kababayan, gusto ko lang reaksyonan itong si Leandro. Minsan kasalanan din ninyo yan eh. Nakikita nyo lang si Robin magaling tumambling, binoto nyo na eh. Kita nyo lang si Manny Pacquiao magaling manuntok, binoto nyo na eh. Paano kung darating ang panahong girahin tayo ng China, si Robin makatulong, si Pacquiao makatulong, anong gagawin nila? Pag ginira tayo ng China, ang gagawin ni Pacquiao? Pag susuntokin niya yung bala? Anong gagawin ni Pacquiao? Sapakin niya yung nuclear pag nahulog? Wala. Pag si Robin naman, anong gagawin ni Robin? Magtatumbling-tumbling siya. Paano niya maligtas ang taong bayan? Pag ginira tayo ng China, ultimo nga pamilya niya, hindi niya maligtas eh. Anong gagawin ng bilang isang action star? Minsan kayo mga Pilipino, tigil-tigilan yung pagkakaroon nyo ng panatiko. Parang si Sara Duterte. Kung makapagsigaw kayo na the next president, hindi nyo iniisip, ano bang ginawa niyan ngayon nung vice president pa lang? Di ba? Ngayon pa nga lang na vice president, wala nang ginawa, tapos gagawin nyo pang president.
Ano bang nangyari sa inyo? Tulog ba kayo? Buong tao? Nakainom ba kayo ng isang galong anesthesia? Ano bang ininom ninyo? Ano bang kinain nyo? Bato? Walang sustansya? Diba? Ano bang ininom nyo? Tuba? Instead na tubig, tuba? Lagi kayong lasing? Lagi kayong bangag? Yeah. Our next president, Sara Shimmerman Duterte, ang tanong, ano bang nagawa niyan para gawin mong presidente? Buti pa nga ako, araw-araw akong umunguha. Araw-araw ako nagdadaldal. May pakinabang pa ako sa bayan na educate ko yung mga bubong DDS. Si Sara, araw-araw din nagngaw-ngaw para lituhin at utuin yung mga bubo niyang supporter. Mas may pakinabang pa ako kaysa kay Sara. Yun ang totoo. Itong mga sinasabi kong ito, balang araw, matutunan ito ng mga DDS. Bakit? Buboto mo bilang presidente si Sara, ang tanong, ano bang nagawa niyan? Sasabihin mo, next president, matapang, magaling. Putang ina, asaan yung galing? Asaan yung tapang? Nung binomba ng water cannon, yung mga Filipino Coast Guard, ng Chinese Coast Guard, ni tinga, ni utot, ni bulong, wala kang narinig mula kay Sara. 'Di ba? Ito na. Tapos ngayon, sasabihin mo, magaling, matapang, next president, pukininam. Pisting yawa. Putang ina ninyo, mga DDS. Si Sara ba, ngayong vice president, may proyekto ba? Tanungin ko kayo, alam nyo minsan, tigilan nyo yung pagiging panatiko ninyo. Magising na kayo. Gawin ninyong example si Robin Padilla. Gawin mong example si Bato. Gawin mong example si Aimee. Katagal-tagal na niyang mga yang hayop na yan. Ano bang ginawa nila sa bayan? Si Aimee, ano bang nagawa ni Aimee? Yumaman ka ba dahil kay Aimee? Nagkakain ka ba? Mumura ba ang bigas? Namura ba ang bilihin? Ano bang batas na nagawa ni Aimee na nakatulong sa Pilipinas? Yung senior, yung iske-iske. Yung iske na yan, dyan nga nag-umpisa kung paano mangurakot sa politiko, politika. Yan ang pinakaunang step na matutunan, yung iske-iske na yan, kung paano magnakaw sa kaban ng bayan. Alam nyo na. Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, sabi nga dito ni Tito Sen, aral-aral bago putak. Alam niyo sa totoo lang kung buhay lang si Miriam Santiago at kung senador pa ngayon si Laila de Lima, ay ewan ko lang kung saan kayo pupulutin. Nako, puro mura ang aatupagi at sasaluin itong mga to. Sabi nga ni Karen Davila, ang impeachment ay nilagay sa konstitusyon yan para protektahan ang taong bayan. Ang ginawa ng mga senador, ang impeachment na para sa taong bayan ay ginamit nila para dun sa nag-abuso at nagnakaw sa kaban ng bayan. 'Di ba? Hindi po ako makakapagsalita ng ganito mga kababayan kung hindi din po nagsasalita itong mga lawyer. Napakarami pong mga dean sa universities, lalo na sa College of Law. Ilan po yun? May Sambeda, UE, EU, PUP, lahat. Lasal, lahat. Ano pa? UST. Lahat halos ng mga university sa Pilipinas, lalo-lalo na sa School o College of Law, nagngangaw-ngaw at halos pare-pareho ang kanilang opinion patungkol dyan. Ang impeachment ay proteksyon at nilagay sa konstitusyon para protektahan ang taong bayan. Pero ang ginawa ng mga senador, ang impeachment na para sa taong bayan magproteksyon, ay ginawa nila ito'y prinotek doon kay Sara na nagnakaw sa kaban ng bayan. Diba? Saan ka nakakita ng ganyang senador? Abuso sa kapangyarihan ang tawag dun. Di ba? So yun lang mga kababayan, sabi ni Tito Sen, aral-aral muna bago pumutak. Aral-aral muna bago putak. Sabi daw kasi yan ni Senator Miriam Santiago, magbasa-basa daw sa mga nakaraang impeachment, kung ano yung batas, ano yung procedure, ano yung proseso. Hindi yung magdidesisyon kayo dyan na para kayo na yung mga lawyer. Paano nangyari? Kailan ba naging lawyer ito si Bato? Kailan ba naging lawyer si Aimee? Kailan ba naging lawyer si Bungo? Kailan ba naging lawyer si Robin? So yun lang, mga kababayan, yung ating reaction.
Maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Thank you.